As I call here, Brother Mackie. Amen, amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Are you happy this afternoon? Amen. Pinapalabas ko kayo. Alright, so magandang hapon po sa inyo lahat. Are you happy again this afternoon? Amen. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na muli po tayo nagkasama-sama sa oras po na ito. And there is nothing na the best pa, mga kapatid, yung tayo po ay magsama-sama sa gawain ng Panginoon, especially sa loob po ng tahanan ng Diyos. Amen! Amen! Alright, so kaya ngayon pong hapon po na ito ay ating pong, meron po tayong mahalagang pag-uusapan at patungkol po sa ating pong pag-abuhay bilang isang Kristiyano. So if you have your Bibles with you, please turn with me your Bibles in the book of Philippians. Philippians chapter number 2 in verse number 3 down to verse number 5. Napakagandang mensahe po ang narinig po natin kanina umaga. Amen. Are you blessed by that message? Amen. Ano po, totoo po yun. The sufficiency ng isang Kristiyano ay matatagpuan lamang po natin sa biyaya ng Panginoon. Alright? So, Philippians chapter number 2, in verse number 3, down to verse number 5. Now, the book of Philippians, ito po ay letter ni Apostle Paul to the church at Philippi. Okay? Ito po ay actually, if you will study this verse, this letter of the Apostle Paul, ito po ay letter ng pasasalamat. Okay? Dahil sa patuloy na pagbigay or sa pagpapatuloy ng mga Kristiyano doon po sa lugar po ng Philippi. At sapagkat dito po nakita itong simbahan po na ito ay masayahing simbahan. Ito pong church at Philippi, ito po ay masayahing simbahan. Kaya nga po, dito po ninyo makikita yung encouragement ni Apostle Paul kung papaano po sila magpapatuloy na masayang maglilingkod sa Panginoon. At yan po dapat ang maging goal po natin bilang isang Kristiyano. Na habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, panatiliin po natin ang ating kasiyahan. Ulitin ko po, ito pong simbahan po na ito, ulitin ko lang po or papaalala ko lang pala, Apostle Paul wrote his letter to the church at Philippi na nakalagay doon sa letter na yon ang pinakasikat na verse, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." Yan po ay sinulat niya habang siya ay nakakulong. Kaya nga makikita po ninyo, dahil si Paul ay isang missionary, meron po siyang mga kasamahan na nagsimula sa simbahan po na ito, at nakikita niya po kasiyahan sa kanya habang siya ay nandoon sa, sabihin natin, hindi maayos na kalagayan. Pero napanatili po ni Apostle Paul ang kanyang kasiyahan by looking on this church na nananatili ring masayang naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga as he wrote his letter, okay, to the church at Philippi, dito po natin makikita yung kanyang encouragement na sabi niya, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." Sapagkat naniniwala si Apostle Paul na hindi darating sa punto ng buhay ng bawat Kristiyano na siya ay mananawa sa paglilingkod niya sa Panginoon kung mananatili siyang masayang naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang tatandaan lamang po natin, lahat ng ginagawa po natin dito po sa loob ng simbahan, yung gana ninyo pagpunta nyo dito sa loob ng simbahan, yung kasiyahan nyo sa pagpunta nyo sa simbahan, nandito po lahat yan. It's all in the mind. Kaya nga po ito pong talatang babasahin po natin, ito po ay reminder ni Apostle Paul kung papaano mapapanatili ng mga miyembro ng simbahan sa Philippians, kung papaano po nila mapapanatili ang kanilang kasiyahan. Are you ready? Amen. Now verse number 3 of Philippians chapter number 2, the Bible says, "Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Kung pag-aaralan po natin yung context ng talata,
napakagandang talata. Sabi po in verse number 3, ulitin po natin, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. And then after Apostle Paul said that, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. This afternoon, brethren, I would like to talk to you in the subject, Christians' mentality. Christians' mentality. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos sa mambanal na mga pangyarihan sa lahat. Thank you, O God, for bringing us here together. Give us, O God, the message that we need. Protect my voice, O God, and the Holy Spirit is flow through me. Make me worthy, O God, to expose you, O God, in this message. At nawa, Panginoon, makita po namin ang dapat na mentalidad po namin bilang isang Kristiyano. At nawa, Panginoon, after this message ay magkaroon po kami ng commitment that this will be the kind of mentality na amin pong bibit-bitin habang kami po ay naglilingkod po sa inyo. Please, oh God, give us the message. Give us an open heart and an open mind. Give us the good spirit and right attitude in receiving your word, oh God. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, please be seated. Hinahanap ko po yung inumin na sabi ni Sir Noel. Wala naman dito. Wala. All right, so again, the topic of the message this afternoon is all about Christians' mentality. Now, as we all know, every Sunday afternoon, we're talking about attitude, as our pastor have this series of lesson about it. Alam naman po natin mga kapatid that every Sunday afternoon ay nagkakaroon po tayo ng series of lesson about attitude. And last Sunday mga kapatid, napakagandang mensahe na muli pong nag-remind po sa atin na hindi po dapat tayong makitaan ng ganong klaseng pag-uugali, and that is the attitude of superiority. Alright? Kaya napakaganda po ng series of lesson po na yan. But you know what, brethren? In order for us to take those series of lesson positively, okay, ulitin ko po ha, in order for us to take those series of lesson of our pastor about attitude positively, we should allow God to control our mind. Because mga kapatid, if we do not allow God to control our mind, we will have the difficulty on having the right mentality. Alam niyo po mga kapatid, isa po dapat sa primary na pinapanalangin po natin sa Panginoon every time we go to church and every time we hear God's word na hinahayag po dito sa pulpito po na ito, ang unang-una po dapat nating ipanalangin sa Panginoon ay yung kontrolin ng Diyos ang ating isipan. Bakit po mga kapatid? Because napakahirap na uupo tayo dyan sa upuan po natin. Uupo tayo dyan, makikinig tayo ng salita ng Diyos, but at the back of our head, kinokontra natin ang salita ng Diyos. And that is the very saddest thing, brethren, na pwede po mangyari sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Kaya nga po napakaganda na para matake po natin positively, alam niyo po, especially kung ang pinag-uusapan ay attitude, walang excuse, lahat tayo kahit magtago ka sa pinakamakapal na poste ng simbahan na ito, sa pool ka pa rin. Kahit sa TV monitor ka na lang nakikita, kahit sa TV monitor mo na lang nakikita yung nagsasalita, you cannot deny the fact that the preaching of the Word of God about attitude ay sasapulin ka pa din. Kaya nga mga kapatid, kailangan natin manalangin ng maigi. Sapagkat wala naman pong perpekto dito sa loob ng simbahan po na ito. Sabi nga ni Sir Joe kanina, walang pinanganak na perpekto. Lahat ng natatanggap natin ngayon ay bunga lamang yan ng sufficiency ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga in order for us to take those series of lessons positively, let God control your mind. Para hindi, kasi kapag hindi po nangyari yan, we will have the difficulty on having the right mentality. And the right mentality that I'm talking about is what we call the Christian's mentality. Christian's mentality. Having this kind of mentality is very important to notice as a Christian. Alam niyo po mga kapatid, dapat isa po yan sa mga babantayan po natin sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Yung ating pong pag-iisip.
Dahil pag yung ating pong pag-iisip ay nakontrol na ng mundo at ikaw ay Kristiyano, napakadelikadong pagkakataon na po yan sa buhay po natin. Kaya hindi na po nakakapagtaka na sa dami-dami ng encouragement po na naririnig po natin dito, maliit na bagay lang ang bilis na nating ma-discourage. Maliit na bagay lang ang bilis na nating ma-offend. Maliit na bagay lang ang bilis na nating magsabi na hindi na ako magsisimba. Sa pamamagitan ng maliit na bagay, pero kung titingnan nyo po yung maliit na bagay po na yan, malaking bagay po yan. Bakit po? Ang tinatarget ng sinasabi nating maliit na bagay is our mentality. Yung ating pong pag-iisip. Kaya nga kailangan bigyang pansin po natin at bigyang importansyahan po natin mga kapatid ang ating pong mentalidad bilang isang Kristiyano. Kaya nga sabi ko nga po, it is very important that having a Christian's mentality, it is very important na bigyang lagi po nating gawing pangunahin po yan sa ating pong buhay. Because just like what the apostle emphasized here as he wrote a letter to the church at Philippi, he emphasizes that in order to enjoy Christian life, you've got to have that Christian's mentality. Kung gusto mong ma-enjoy ang buhay mo bilang isang Kristiyano, Paul is just simply telling the members there at the church at Philippi, kailangan mo magkaroon ng mentalidad ng isang Kristiyano. Kailangan mo magkaroon ng kanyang klaseng mentalidad. And to have that kind of mentality, you need a Christ-like mind. In order for you to have that Christian's mentality, brethren, you've got to have a Christ-like mind. Kung gusto mong magkaroon ng isang mentalidad na pang-Kristiyano, kailangan kuhanin mo ang mentality ng Diyos. Kasi kapag kinuha mo ang mentality ng mundo at papasok ka dito sa simbahan na ito at dala mo ang mentalidad ng mundo, I'm not judging anyone, pero malaki ang tsansa na baka kontrahin mo ng kontrahin ang salita ng Diyos. Kaya nga laging ini-encourage ng ating mahal na pastor na dapat paglabas mo dyan sa pinto ng simbahan, ibang klaseng tao ka na. Kung pumasok ka man dyan ng discourage ka, lalabas ka dyan ng encourage ka na. Kung pumasok ka dyan na nasa baba ka na, down ka, lalabas ka dyan na high ka na pagdating sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kung papasok ka dito ng hindi ka ligtas, wala kang assurance, lalabas ka dyan that you have 100% the assurance of heaven. Bakit po? Dahil ang tinatarget po natin dito is not emotion, but it's all the mentality. Importante po ang mentality, brethren. Kahit saan nyo pong dalin yan, kahit saang aspeto po ng buhay, importante ang mentality. Bakit po? Kapag meron kang firm na mentality, magiging firm ka sa lahat ng bagay. Pero kapag weak ang mentality mo, weak ka sa lahat ng bagay. Importante po ang mentalidad. Yan po ang pagkukulang ng maraming Kristiyano po ngayon. Mahina ang mentality nila bilang isang Kristiyano. I'm not saying that you're not thinking, pero kailangan po natin bigyang importansya yung klase ng mentalidad na pang-Kristiyano. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, in order for us to have that kind of mentality, we've got to have a Christ-like mind. Sapagkat mga kapatid, wala nang the best example ng maayos na mentality pagdating sa buhay nating bilang isang Kristiyano, kundi ang Panginoon. Ulitin ko po, wala nang the best example. I don't know about you, but as far as myself is concerned, wala na akong pwedeng tingnan na the best na example pagdating sa mentality bilang isang Kristiyano, kundi ang ating Panginoon. If you're not convinced, basahin niyo po from verse number 8 down to verse number 9 of Philippians chapter 2. Yan ang klase ng mentality na meron ng Diyos. Yan ang klase ng mentality na meron ng Panginoon. Brethren, just like what I've said before, if we want to enjoy our Christian life, strive to have the right mentality. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, huwag natin pipilitin na mag-fit ang mentality ng mundo sa mentality natin, sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kapag iba ang mentality mo, iba ang gagawin mo. Ulitin ko po, kapag iba ang mentality mo, iba ang galaw mo.
Kapag kahit anong porsige mo na gusto mong manalo, kung ang mentality mo ay magpatalo, talo ka. Familiar, young people? Familiar? Di ba? Minsan, ang lakas natin, masabihin na natin sa La Liga, sa larangan ng basketball. Di ba? Ang hirap manalo. Gusto mong matalo. Gusto mong manalo every time you play that kind of sport. Pero kung iba ang mentality mo at wala sa mentality mo ang manalo, kahit powerhouse pa yan, talo pa rin yan. Bakit po? Nasa isip po yan eh. Mentality is very important. Kaya nga mga kapatid, tayo po, kung gusto po natin na magkaroon tayo ng masayang buhay bilang isang Kristiyano, tingnan po natin or hanapin na natin kung paano tayo magkakaroon ng right mentality. Kasi kung gusto mo rin naman mag-enjoy, huwag mong kuhanin ang mentality ng mundo. Kasi pagdating sa Kristiyanong buhay, matatalo ka. Bakit? Kahit ano na ngayon ang sabi dito, hindi mo natatanggapin. Bakit ang mentality mo, pangmundo? Ang mentality mo bilang isang Kristiyano ang pangmundo. Parang hindi po nag-fit, di po ba? Parang hindi siya swak doon sa title na yon. Kristiyano ka, pero ang mentalidad mo pangmundo. Hindi po nag-fit. Kaya dapat mga kapatid, if we want to enjoy our Christian life, strive. Pagpursigihan po natin. Kapag meron kang gustong makuha, pagpupursigihan mo yan eh. Kapag meron kang gustong malaman, pagpupursigihan mo yan. Pero hindi mo makukuha yan at hindi mo makakamit yan kung wala yan sa iyong mentality. Now, gusto mong mag-enjoy sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Papasok ka dito, makikinig ka ng salita ng Diyos, ano ang gusto mong mangyari? Uuwi ka ng merong kang kasiyahan sa iyong puso. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto mong mapaitaas ang pangalan ng Panginoon. Pero kung iba, yan lahat ang gusto natin. Yan lahat ang goal po natin. Yan yung mga goal natin. Kaya ako naglilingkod, gusto kong pasayahin ng Diyos. Kaya ako naglilingkod para maitaas ko ang pangalan ng Diyos. Kaya ako naglilingkod para ma-encourage ko ang mga tao. Kaya ako naglilingkod, gusto kong lumago. Lahat po ng gusto nating mangyari sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, mapapasawalang kwenta po yan kung ang bitbit po nating mentalidad ay mentalidad ng mundo. You will never enjoy your Christian life if you do not have the Christian's mentality. You will never enjoy your Christian life if the mentality of this world ang daladala mo sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Kalahin niyo po yan, minsan nakakatawa pero hindi ka pa pumapasok, offended ka na. Kaya nga kung saan pag nilagay ka ng usher sa hindi mo gustong pwesto, hindi ka na magsisimba. Kapag pinaparada ka ng 3 lakad mula sa pinto ng simbahan, ayaw mo nang ituloy. Galit ka na sa security, galit ka na sa usher. Meron ka lang makitang tao dito, galit ka na. Pansin niyo po mga kapatid, kapag yang mga bagay na yan, ang ginawa po natin pangunahin sa ating isipan, sayang yung oras na dapat nag-i-enjoy ka. Sayang yung oras na dapat nakaupo ka dyan at masaya kang nakikinig ng salita ng Diyos. Sayang yung oras na masaya ka sanang kumakanta ng joy in serving Jesus. Joy unspeakable. Kaya nga kahit gano'n na yung mga title ng kanta, nakasimangot ka pa din. Bakit? It's all because of your mentality. Kaya nga para ma-enjoy mo kapatid, strive. Pagpursigihan mo na ikaw ay magkaroon ng right mentality. Kaya nga mga kapatid, huwag na nating haluan ng ibang bagay ang ating Kristiyanong buhay. Sikapin po natin na tayo ay magkaroon ng maayos na pag-iisip sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. By doing that, brethren, kailangan po natin tanggalin sa ating isipan ng bitterness. Ulitin ko po, para magkaroon ka ng right mentality. And the Christian's mentality. First things first, you've got to remove bitterness in your heart. Dapat walang puwang ang bitterness sa puso mo bilang isang Kristiyano. Dapat walang puwang ang bitterness sa buhay mo. Bakit? Pag meron kang bitterness sa buhay mo, magulo kang mag-isip. Magulo kang mag-isip. Hindi mo magugustuhan ang lahat ng nangyayari sa simbahan. Isang tao lang may kasalanan sa iyo, dinamay mo na ang buong simbahan.
Di ba? You've got to remove the bitterness. Tanggalin din po natin sa isipan natin ang envy. Ang inggit. Alam nyo tong magkapatid na to. Okay. Itong magkapatid na to, bitterness and envy. Kailangan po natin tanggalin yan sapagkat yan ang mga bagay na magbibigay po sa atin ng di maayos na isipan, na kaisipan. And once you remove all those things in your mind, all you have to do right now is palitan mo yan ng maayos na mentalidad. And believe me, you will enjoy your Christian life. Gusto mo rin naman pala mag-enjoy, tanggalin mo lahat ng bagay na yan. Whether we accept it or not. Maraming sinasabi ang salita ng Diyos patungkol sa pwedeng humadlang sa iyong isipan para ma-enjoy mo ang buhay mo bilang isang Kristiyano. Pero ito ang pinakadalawang prominenteng bagay na ito. Kaya nga ang pinakamaganda, tanggalin mo. Remove bitterness, remove envy, and once you remove all those things in your mind, palitan mo yan ng maayos na mentality, which is the Christian's mentality, and then you will enjoy your Christian life. But you know what, brethren? The saddest truth is this. Akalain nyo po, mga kapatid, akalain nyo, sa dami ng pwedeng magandang ilagay sa ating isip, ang naisip po pa nating ilagay ay yung hindi maganda, naiisip po ba natin yon? Ulitin ko po, sa dami ng pwedeng magandang ilagay sa ating isip, ang naiisip po pa nating ilagay yung di magaganda, naiisip po ba natin yon? Mga kapatid, yan po ang malungkot na katotohanan na nangyayari sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ilang beses na po tayong nakarinig ng words of encouragement from our pastor, down to our area leaders, down to the group leaders, down to those godly counselors na nakakausap mo. Ang dami mong pwedeng ilagay sa isip mo na magagandang bagay. Pero ang naisip mong ilagay ay yung di magagandang bagay. Naiisip po ba natin yon? Kaya ang hirap i-enjoy ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Kasi yun yung mga naiisip nating gawin. Kaya nga mga kapatid, yan po ang malungkot na katotohanan. Kaya nga po tayo nandito sa simbahan. That's why we are here inside the church. Upang malaman po natin how important it is to have that Christian's mentality. We've got to be careful, brethren, because this world is trying to offer us a kind of mentality na hindi po natin mapapakinabangan sa gawain ng Panginoon. I can remember Sir Charles speaking here this morning. Sinabi niya na merong isang dinidesire ang diablo sa buhay natin. At yan yung ating pong yan po yung ating sufficiency. Yung kasapatan ng buhay po natin. Alam niyo po ba, isa rin ito sa tinatarget sa atin ng diablo. Yung ating pong mentality. Kaya nga, bago ka palang pumasok dito sa loob ng simbahan, binibigyan ka niya na ng ibang klaseng mentalidad. O makikita mo na naman siya. Galit ka na naman. Makikita mo na naman yung ayaw mong pwesto. Doon ka na naman papaupuin. Galit ka na naman sa usher. Papaparadahin ka na naman sa likod. Di ka na nga makalakad ng maayos. Baby step na nga lang yung hagdan. Hindi pa rin umaabot. Oh. Kung iisipin niyo po yan mga kapatid, yan yung klase ng akalain niyo po, paggising mo pa lang, tinatrabaho na ng diablo yung isip mo eh. If you will not be aware of that, brethren, kaya nga, imbis na pagpasok dyan sa'yo, ang ganda-ganda ng ngiti sa'yo ng doorkeeper. Ang ganda-ganda ng ngiti sa'yo ng greeters dyan. Couples pa. Mag-asawa pa yung bumabati sa'yo. Hindi ka kilala. Pero ang bati sa'yo, good morning. Ang sagot mo, what's good in the morning? Kalahin niyo po yan. Makikipagkamay sa'yo na nakangiti. Tataasan mo lang ng kilay. Morning, Brad. Di ba? Ang ganda-ganda ng salubong sa'yo, pero iba ang salubong mo. Bakit po? Dahil kailangan po nating mag-ingat, mga kapatid, dahil paggising pa lang natin, tinatrabaho na ng Diyos ang mentality natin. Binibigyan kanya ng ibang klase ng mentalidad
upang hindi mo mai-prioritize sa iyong buhay yung tinatawag nating Christian's mentality. Kaya nga ang ginagawa ng diablo sa atin mga kapatid, binibigyan niya tayo ng mga offers mula sa mundo na ito, ng mga different kinds of mentality na hindi po natin magagamit sa gawain ng Panginoon. That is why as a Christian, let us all pray to God na bigyan tayo ng klase ng pag-iisip na pang-Kristiyano. Paggising mo pa lang, practicein mo na kaagad na manalangin. Panginoon, pupunta ako ng simbahan. Ayokong ma-waste ang time, ayokong maaksaya ang oras ko papunta sa simbahan. Papamasihan ako ng simbahan. Mag-aarkila kami ng jeep. Mag-share ako ng transportation expenses. Rewind. Mag-share ako ng transportation expenses. Rewind. Mag-share ako ng transportation expenses. Another one. Mag-share ako ng transportation expenses. Diba? Alam mo kung may maayos kang mentality, mag-share ka talaga. Kaya nga sa umaga pa lang, importanteng manalangin ka na. May mga kapatiran tayo dito na madaling araw pa lang umaalis na papunta sa iyong lugar para sunduin ka. Huwag mong sayangin, kapatid, yung pagkakataon na yan. Strive to have that Christian's mentality in your life as a Christian. Now, what are those Christians' mentality? Number one, two things, brethren. Number one, humility. Humility. What are those Christians' mentality? Pagpapakumbaba. According to the text that we've just read, in verse number 3, the Bible says, let nothing be done. Diyan po muna tayo. Let nothing be done. Ibig sabihin, dapat wala kang bagay na gagawin sa pamamagitan through strife or vain glory. What is strife, brethren? Strife is contention. At pag sinabi po natin contention, disagreement. Okay? Disagreement. And another thing, strife or vain glory. Pag sinabi po natin vain glory, it means self-conceit. Ibig sabihin, emptiness. Yung wala kang sa kolokyal na pananalita, yung wala kang mapapala. Okay? Yung wala kang mapapala, akalain niyo po mga kapatid, no? Kung hindi dahil sa salita ng Diyos, kung inyong iisipin ngayon, ilan na yung mga bagay na ginawa natin na wala naman tayong napala? Nagalit-galit ka, wala naman palang rason. Di ba? Lahat na ng bagay dito, pinuna mo na. Wala ka namang mapuna. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat, sabi po dito in the book of Philippians, sabi ni Apostle Paul, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. What is lowliness of mind? Humbleness of mind. Alam niyo mga kapatid, dapat sa isip pa lang, humble na tayo. I'm not saying na maging perfect ka. Lahat tayo nagkakamali. Pero dapat sa ating pag-iisip pa lang, makikitaan na po tayo ng pagpapakumbaba because that is Christian's mentality. But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Which is ito, if we will be honest tonight, kapatid, ito ang problema na hindi kayang tanggapin ng mga Kristiyano ngayon. Ayan, mas magaling sa akin. Sige nga. Yan, mas magaling sa akin pagdating sa ganito. Mas magaling sa akin pagdating sa ganito. No. Sabi ng Bible, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. That is why, brethren, lagi po ninyong naririnig dito sa ating simbahan na pagdating sa gawain po ng Panginoon, ang dapat mangibabaw ay yung kababaan ng loob upang hindi makapasok ang tinatawag po nating pride. Alam niyo po mga kapatid, narinig na po natin ito sa ating mahal na pastor.
Sabi ng ating mahal na pastor, once pride get in, the next is distraction, because that is what the Bible says. Pride goeth before distraction. Sino ang gusto ng distraction? Sino ang gusto ng ganong klaseng kaguluhan? Wala. Kaya nga para maiwasan po natin ang pagpasok ng pride sa ating pong puso at sa ating pong isipan, humility is very important. Kaya nga mga kapatid, pagdating sa gawain ng Panginoon, habang tayo po ay nandito sa loob ng simbahan, huwag po natin hayaan na ang mangibabaw ay yung pride, kundi ang mangibabaw dapat ay yung kababaan ng loob. Lagi lamang po natin tandaan mga kapatid na anuman po ang kalagayan natin ngayon bilang isang Kristiyano, yan lamang po ay resulta ng katapatan at biyaya ng Diyos sa buhay natin. Open with me your Bibles in the book of 1 Corinthians, chapter number 15 in verse number 10. 1 Corinthians chapter number 15 in verse number 10, the Bible says, "But by the grace of God, I am what I am." But by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, Apostle Paul speaking here, yet not I, but the grace of God which was with me. Kaya nga mga kapatid, ganun na lamang sabihin ni Apostle Paul in 1 Timothy. Ang sabi niya, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." Sino ang naglagay kay Apostle Paul sa ministry? Diyos. Sino ang nag-enable sa kanya, nag-empower sa kanya to do those things in the ministry? Panginoon. Sino ang nag-count sa kanya faithful? He is not faithful before. Kung babasahin niyo po ang buhay ni Apostle Paul, he was a blasphemer. Siya ay persecutor. Siya ang tagapirma para mamatapa. Siya lamang naman ang pumirma sa kamatayan ni Stephen. Kaya may authority ang tao na batuhin si Stephen sa plaza because of him. He signed the paper. Pero ang laki ng na-accomplish ni Apostle Paul sa gawain ng Panginoon. Pero by the grace of God, ang sabi niya, "But by the grace of God, I am what I am." Kaya nga ganun na lamang yung reminder ni Apostle Paul. Okay, nakikita niya that the church at Philippi ay masayahing simbahan. Ganado sila sa paglilingkod sa Panginoon. Pero para hindi sumobra yung gana nila at dumating sa punto ng pagkakataon ng buhay nila, naiisipin na nila that it is because of me. Kaya lumalago ang simbahan. Sabi ni Apostle Paul, dito po sa ating talatang binasa, "But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves." Ganun na lamang yung reminder ni Apostle Paul. Maaring masiyahin kayo, pero tandaan nyo, baka mag-ingat kayo, tatargeting kayo ng dyablo. Tatargeting kayo ng dyablo. Baka akala nyo lahat na ng ginagawa nyo dito is because of you. No. Kasi yung na-accomplish ko, it is all because of the grace of God. Kaya nga Apostle Paul, dito po sinabi po niya, lahat dapat ng ginagawa nyo, let nothing be done through strife, by contention, by disagreement. Dapat lahat ng ginagawa nyo sa loob ng simbahan para mapanatili ang inyong kasiyahan. Dapat nag-a-agree kayo sa isang doktrina. Dapat nag-a-agree kayo sa isang prinsipyo. Dapat nag-a-agree kayo sa isang standard. Wala dapat disagreement. Wala dapat vainglory. Don't take credit sa lahat ng ginagawa mo kasi it is only by the grace of God. Kaya nga, but in lowliness of mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem others better than themselves. Mga kapatid, kaya mong gawin yan. Kaya mong gawin yan. Lagi mo lang tandaan kung ano man ang mga bagay na meron tayo ngayon or ano man ang kalagayan natin ngayon. Hindi po dapat yan ang maging sapat na rason para mambabaka ng kapwa Kristiyano mo. What you are right now, or what you have right now, dapat hindi yan ang maging sapat na rason
para tingnan mo ang ibang kapwa Kristiyano mo mababa kaysa sa'yo. But instead, brethren, yan po dapat ang maging rason upang mas lalo pa tayong magsama-sama ng masaya bilang isang Kristiyano. Kaya nga ang tawagan po natin sa isa't isa ay kapatid. Nakakita na ba kayo ng kapatid na nagpataasan? Di ba? Ano ang karaniwang gustong mangyari ng magkapatid? Kung anong meron siya, dapat meron din siya. Di ba? Oh. Di ba? Kung pag-birthday nung isa, dapat isa lang yung riregaluhan mo. Kaso di pwede, dapat dalawa sila. Kaya parang Christmas lagi ang birthday ng magkapatid eh. Di ba? Pero mga kapatid, wala po kayong makikita na magkapatid na kaya nga, out of nature, di ba? Minsan na nahihiwagaan tayo kapag may nababalitaan tayo. Na yung magkapatid, grabe, nag-aagawan sa lupa. Isa lang naman ang apelido. Yung magkapatid, grabe, halos magpatayan na pagdating sa pera. Magkapatid yan. Di ba? Kaya nga mga kapatid, minsan pag nakakarinig tayo ng mga ganung klaseng kwento, nahihiwagaan tayo, hindi natin maipaliwanag kung paano nangyari. Kasi hindi po likas sa magkapatid ang mambaba ng isa't isa. Dapat ang magkakapatid, nag-i-encourage yan sa isa't isa. Kapag discourage ang isa, encourage mo. Kapag isa naman ang down, i-lift mo. Di ba? Yan po ang magkapatid. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, magkakapatid po tayo dito. Kaya anuman ang kalagayan natin, anuman ang marating po natin sa buhay, wag po dapat yang maging sapat na rason para mambaba tayo ng kapwa po natin. Dahil lahat ng natatanggap po natin, it is all because of the grace of God. It is because of the faithfulness of God in our life. Humility, Christian's mentality, isa po yan sa mga bagay na yan is humility. And then second, unity. The first one is humility. The second is unity. In verse number 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Di, bayaan mo yan, sir. Ginusto niya yan eh. Oh. Maaring yan yung kailangan niya. Ilang beses ko nang pinagsabihan, sir, bayaan mo na yan. Eh ako, basta ako, meron na akong ganito, okay na ako. Pero alam mo kapatid, mas malaking encouragement sa kapwa mo Kristiyano kung titingnan mo rin at aabutin mo rin ang pangangailangan niya bilang isang Kristiyano. Kaya nga magkakasama kayo sa area. Kaya nga po magkakasama kayo sa area. Kaya lahat ng area Makati Central Family, tinawag kayong Makati Central Family. Kasi magkakasama po kayo sa area. Kaya kung meron man pong magpapalakasan po dyan, kayo't kayo na po yun. Ganun lang po kasimple yan mga kapatid. Abutin po natin sa biyaya ng Panginoon ang pwede nating maitulong sa ating pong kapwa. Brethren, always put this in your mind that unity is very important in our lives as a Christian. In the book of Psalms, chapter 133, in verse number 1, the Bible says, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. The verse is simply telling us, brethren, na nagiging mabuti sa harap ng Diyos at nagiging kaaya-aya ang pagsasama-sama ng mga Kristiyano kapag merong tinatawag na pagkakaisa. Ito po ang lagi ko pong sinasabi sa aming area. Madali lang magsama-sama eh. Madali lang ang dwelling together. Magtawag ka ng 10 dyan, dwelling together na tawag dyan eh. Magtawag ka ng 3 or 2 tao dyan, magsama-sama kayo, pagsasama-sama na yan. Pero yung 2 tao na yan or 3 taong tinawag mo, kung wala kayong pagkakaisa, magulo yung pagsasama-sama na yan. Kahit saang aspeto po ng buhay natin ilagay, kapag walang pagkakaisa, magugulo ang mga bagay. Kaya nga brethren, sabi ko nga sa kanila,
Madali lang ang magsama-sama. Pero mas maganda kung ang ating pagsasama-sama ay merong pagkakaisa. Kaya nga yan po, ito pong verse po na ito, ang amin pong area verse. Behold, how good and how pleasant it is for brethren. Nandiyan po yung salitang brethren. How good and how pleasant it is. Napakasarap tingnan kung ang pagsasama-sama ng bawat kapatiran sa loob ng simbahan na ito ay merong pagkakaisa. Kaya nga from the very beginning of this message, sabi ko po sa inyo, tanggalin na natin ang bitterness. Tanggalin na natin ang inggit sapagkat itong dalawang bagay na ito ang maghihinder sa unity na tinatawag po natin. Kaya nga mas maganda mga kapatid na kung tayo lamang po ay magsasama-sama na, tayo na po ay magsama-sama ng merong pagkakaisa. Unity. And when we talk about unity in Christians' mentality, I am talking about, brethren, unity in the Spirit. Unity in the Spirit. Buksan po natin ang ating Bible in the book of Ephesians. In the book of Ephesians, chapter number 4, in the book of Ephesians, chapter number 4, in verse number 1, the Bible says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. With all lowliness, again, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Endeavoring, para magawa po natin yan, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Tingnan niyo po mga kapatid, sabi po ng Bible, there is one body and one Spirit. Kaya nga dapat mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng unity in the Spirit. Ibig sabihin mga kapatid, lahat po tayo dapat dito sa loob ng simbahan, lahat ng members ng Christian Bible Baptist Church, Christian Soldiers Impact, dapat tayo po lahat ay matutong magpasakop sa banal na Espiritu. Sapagkat ang pagpapasako po natin sa banal na Espiritu ang magiging susi para tayo po lahat dito ay mayroong pagkakaisa. Without the work of the Holy Spirit, wala kang unity na makikita. Kaya nga kahit anong klaseng pagsasama-sama po natin dito, papunta man yan sa kabutihan mo, ang hirap pa rin magsama-sama. Bakit? Hirap tayong magpasakop sa banal na Espiritu. Pero lahat tayo dito after the service mamaya, kaya mong makipagkamayan ng eye to eye ng naangiti. Kaya mong makipagkamayan, kaya mong makipag-fellowship sa lahat. Wala kang pipiliing pakikipag-fellowshipan mo. Wala kang dadalhin dyan sa likod para apat lang kayong nagpi-fellowship. Wala ka, hindi ka lalayo sa fellowship ng simbahan. Bakit? Nandiyan dyan ang pagkakaisa. Because lahat po tayo ay nagpapasakop sa banal na Espiritu. Unity in the Spirit promotes unity in the church. Kapag kapag tayo po ay nagkaisa sa pagpapasakop sa banal na Espiritu, hindi na po sa atin mahirap na magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng simbahan. Kaya nga, brethren, this is very important to take note because this will serve as a reminder to us na kahit anong kalagayan natin dito sa loob ng simbahan, makikita pa din sa atin ang pagkakaisa. Ano man ang ministry mo, mas mataas man ang ministry mo, sa sinasabi natin, ako choir member ako, ikaw tagalinis ka lang ng CR, it doesn't matter. Nandiyan pa rin sa'yo ang pakikisama. Nandiyan pa rin sa'yo ang unity. Alam niyo po ba mga kapatid, yung mensahe ng ating mahal na pastor last Sunday talks about the attitude of superiority. Maiiwasan mo yan kapag ikaw ay merong pagkakaisa. Pag marunong kang makiisa, kapag napupromote sa buhay mo ang unity, kahit kailanman hindi ka magkakaroon ng attitude of superiority.
Bakit? Ang una mo laging tinan mo po in verse number 4 of the book of Philippians sa ating pong talatang binasa, ano ang nasa isipan mo? Pangunahin ng iba kaysa sa pangunahin mo. That is unity. Imagine, brethren, kung ang bawat isang Kristiyano po sa atin ngayon, ang bawat isa po sa atin ay merong gantong klaseng mentality, ang saya po natin sigurong mag-fellowship mamaya. Kaya ngayon pa lang, isipin mo na, kapatid. Isipin mo na, magkaroon ka na ng gantong klaseng mentalidad. Huwag mo nang hayaan na balutin at takpan ng dyablo ang iyong puso ngayong gabi. Makipag-fellowship ka mamaya. I said, makipag-fellowship ka mamaya. I-enjoy mo ang fellowship. I-enjoy mo, huwag kang magtago sa sasakyan. Huwag kang mauna doon sa jeep. Mauuna ka doon, pagdating mo doon, wala pa yung jeep, galit ka na naman. Hindi kasi kinontak ng area leader namin eh. 1.5 oras na ako dito, kasi yung 1.5 oras na yun, nagpe-fellowship pa kami dito noon. Hanggang 12 pa nga yun eh. Station of the Cross kasi yan eh. Di ba? Kaya nga, let us enjoy, brethren, dito. Unity is very important. At ang unity, isa po yan sa tinatawag nating Christians mentality. Ano man ang ministry na kabilang ka ngayon, because we have the same spirit, because lahat po tayo ay nagpapasakop sa banal na Espiritu, makikita pa rin po sa atin ang unity. Alam niyo po ba yan? Minsan, yan na ang nagiging problema sa simbahan. Pataasan pagdating sa ministry. Kaya pag tinanong mo, ayos ka makasalita, anong ministry mo? Anong ministry mo? Saan ka naka-assign? Saan ka naka-assign? Ha? Na-promote na po ako. Saan ka na-promote? Sa CR na po ako ng 2nd floor, naglilinis. Dati sa... Anong ministry mo? Alam niyo mga kapatid, pagdating sa ministry, lahat yan biyaya ng Panginoon. Lahat yan, Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Kaya nga kahit anong ministry mo, hindi mo yan pwede sabihin na mas mataas ang ministry ko sa iyo. Huwag kang paano-ano ha. Huwag mo akong sisitahin. Ilan ang ministry mo? Ilan ang ministry mo? 3, 4? Ako 5. Ako yung gusto ko nang palitan si Pastor. Biro lang po. Biro lang. Pero alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot mang isipin. I know a lot of you here, nakakarinig kayo ng ganyan sa ibang simbahan. Alam mo po, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon. By the grace of God, panatiliin po natin na hindi po mangyari yan dito sa ating simbahan. Kaya nga ang kailangan po natin gawin, unity in the Spirit. Tingnan niyo po, in the book of 1 Corinthians, buklat po tayo ulit ng Bible. In the book of 1 Corinthians, chapter number 12, ang sabi po ng Bible po dyan, in verse number 7, or simulan po natin in verse number 4. Now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Yung manifestation po ng banal na Espiritu po sa atin, iyan po yung ministry mo ngayon. Kaya nga nung nagpasakop ka sa banal na Espiritu, lumago ang iyong Kristiyanong buhay sa pamamagitan ng pagiging active mo sa mga ministries na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga ang sabi dyan, for one, verse number 8, for to one is given by the Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of the spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all these worketh that one and the self
same Spirit, dividing to every man severally as He will. Kaya nga kung saan ka kabilang na ministry mo ngayon, ibinigay yan sa iyo ng Diyos ayon sa iyong kakayanan. Kaya magpasalamat ka. Kapatid, baka hindi mo kayang maglinis ng CR pero magpasalamat ka merong kayang maglinis ng CR. Kaya wag mong aawayin yung mga naglilinis ng CR. Nagsusumbong na si Brother Winter eh. Yan, nililinis ko, dinudumihan pa din. Yeah? Na nagagalit na si Brother Winter eh. Ang ganda-ganda pa naman ngumiti ni Brother Winter. Oh. Yeah? Akalain niyo po mga kapatid, ang daming merong ministries dito. Kaya nga ang pinakamaganda, pag tumingin ka sa isang taong may ministry, paganahin po natin yung unity in the spirit natin. Sa paano pamamaraan po? Pag tumingin ka sa isang taong may ministry, dapat every time na makikita mo siyang piniperform niya ang ministry niya, dapat nabibless ka sa kanya. Every time na makikita mo siyang nag-a-usher dyan, dapat mabibless ka. Alam mo itong kapatid na to, buti na lang talagang kaya niyang maging masigla. Alam niyo po mga kapatid, lahat tayo may problema dito. Pero kapag, akalain niyo, pagpasok natin sa simbahan, yung problema natin sa buhay, set aside ka agad yan. Bakit? Ano ang nagiging priority? Ministry. Kaya nga hindi mo alam, baka yung nirereklamo mo, may problema rin yan sa buhay, pero alang-alang sa ministry. Dahil sa meron kayong the same spirit, nagpapasakop kayo, masaya kayo parehas. Napakagandang picture po yan mga kapatid. Na kapag tumingin ka sa isang taong ginagampanan niya ang ministry niya, tuwang-tuwa ka. Huwag ka lang matuwa sa batang nagme-memory verse. Matuwa ka rin sa matandang nagme-memory verse. Huwag kang matuwa sa batang kumakanta lang. Matuwa ka rin sa matandang kumakanta din. Di ba? Minsan doon lang tayo natutuwa sa galing-galing ng bata na yan. Pero pag kumanta na yung matanda, kala mo napakaganda ng boses. Yung bata halos magtula na buong kanta. Yung matanda sinubukang kantahin. Kahit yung tula. Sinubukang kantahin pero hindi tayo natutuwa. Mga kapatid, yan lamang po ay mga example. Pero kung makikita nyo, yan ang totoong nangyayari sa isang simbahan. Kaya nga kung wala tayo, kung hindi po natin papairalin ang Christian's mentality about unity, itong pagsasama-sama po natin dito, uuwi pa rin po tayo na meron tayong bitterness at envy sa ating pong puso. Pumasok ka ng ganun ang kalagayan mo, nakakalungkot, lalabas ka ng ganun pa rin ang kalagayan mo. Bakit? Unity. Lack of unity. Kaya nga huwag tayong mag-aksaya ng panahon, mga kapatid. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng mga pagkakataon para mamili or maghanap-hanap tayo ng grupo. Alam niyo po, isa po yan. Lagi sa naririnig kong sa ating mahal na pastor. Minsan bubuo pa tayo ng grupo. Dito lang tayo. Kasi tayo lang nagkakaintindihan. Tayo lang ang nagkakaisa. Kalahin nyo nagkaisa pa. At least may unity. Mindset ba? Mindset. Di ba? Diba? Bubuo tayo ng grupo. Lahat ng area dito naka-fellowship. Ngayon lang ako nakakita may area fellowship pala doon sa likod. Di ba? Bubuo pa. Huwag na po tayo mag-aksaya ng ganyan, mga kapatid. Dahil ang pinakamaganda na dahil yung mga pagganyang klaseng pag-uugali sa atin bilang isang Kristiyano, hindi po mapupromote ang unity po dyan. Akala nyo lang nagsasama-sama kayo, but the truth of the matter is there's no unity in it. Yun yung perfect example ng just dwelling together. Pero that is not the dwelling together of the brethren. Kasi ang dwelling together ng mga magkakapatiran, merong tinatawag na unity. Kaya nga ang dapat na makita po sa atin ay ang kasiyahan ng bunga ng pagkakaisa. Ulitin ko po, bilang isang Kristiyano, ang dapat na makita po sa atin mga kapatid ay yung kasiyahan po natin na bunga ng pagkakaisa. Napakagandang pangitain po yan sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kung bakit tayo nagsasama-sama ng masaya dito, it's because alam natin kahit sino ang kamayan natin mula dito hanggang dun sa likod, masaya tayo. At kung bakit nangyayari po yan, it's because of the unity. Brethren, again, let us not waste our time as a Christian. Huwag na po natin
aksayahin ang oras po natin bilang isang Kristiyano. Let us live the most out of it. Binigyan ka na ng Diyos ng isang buhay na maayos. Kristiyano ka. Mamuhay ka ng parang Kristiyano. Let us enjoy our Christian life. And in order for us to do that, let's go back to our text. Sabi ng Bible, para magkaroon ka at para ma-enjoy mo ang buhay mo bilang isang Kristiyano. The last verse, verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano po yun? That is humility and unity. And that is what we call Christian's mentality. Pag sumikapan po natin mga kapatid na habang tayo po ay nabubuhay bilang isang Kristiyano, iisa lang ang mentalidad po natin. Kapag nagkaroon po tayo ng iisang mentalidad, walang maiiwan sa paglago. Bakit? Kapag merong gusto magpaiwan, anong gagawin mo? Hahatakin mo. Hindi mo sasabihin yan kasi deserve mo yan. Ginusto mo yan maiwan ka dyan. Lahat kami lumago na, ikaw bahala ka. No. Lowliness of mind. Hindi kasi tayo parehas ng isip eh. Kung yung pag-iisip ko ay pag-iisip mo, sabay sana tayo lumago. Wow. Hindi po ganun. Magpaumbaba tayo. Let humility be upon us para maabot mo yung kapwa mong nangangailangan. Pag naabot mo yan, meron na kayong unity. At kapag yan ay na-practice ng lahat ng Kristiyano, Christian's mentality, sa biyaya ng Panginoon, lahat po tayo dito ay merong kasiyahang naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Tayo po tumayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa oras po na ito na inyo po yung pinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for giving us your word. May this message, O God, ay patuloy po na mag-ring sa aming pong puso't isipan. And help us, O God, to make a commitment. Na ngayon po, Panginoon, nalaman po namin dapat na magkaroon kami ng gantong klaseng mentality. Panginoon, kami po ay nakikiusap sa inyo. Una po sa lahat, humihingi kami ng kapatawaran. Kung ito man po ay na-neglect po namin na magkaroon ng gantong klaseng mentalidad. Pero Panginoon, naihayag na po ang inyong mensahe. Nawa masumpungan niyo po ang bawat isa na magkakaroon ng commitment, na magkakaroon na po kami ng gantong klaseng mentality. We praise you, O God, for thou hast done in our lives. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa ginamit niyong mensahero sa gabing ito. Thank you, Lord God, for the message about humility. Oh, Lord God, this is the call of the times for your people, for Christians, Lord, for Baptists, Lord God. Alam po namin, Panginoon, that we are in the right church. We have the right faith, Lord God. Help us to accept this with humility. Help us to esteem others higher than ourselves, Lord. Help us to have a Christ-like attitude, Father. Oh, Lord God, we need this message, Father. Maraming salamat, Panginoon, sa paggamit niyong mensahero, Brother Maki. Lift up, Lord God, the remaining part of the service to you. All this I ask, Father, in Jesus' mighty name.
Amen. 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 Go back to our seats now. Great message. Amen. Amen. Napaka-importante po to always esteem others higher than ourselves. Wala po mawawala po doon. Thank you, Brother Maki. Mamaya, kamayan niyo po si Brother Maki. If you were blessed with that message, thank Brother Maki. Amen. Amen. Let's call the usher.